nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Maaga pa, ngunit buhay na ang buong vegan. Paglabas ni Bambi sa labi, sinalubong siya ng masiglang hangin. Amoy old wax ng heritage houses na humahalo sa amoy ng bagong timplang kape mula sa kalsada. Puno na ang paligid. Ang mga turista ay parang langgam na nag-aagawan sa bawat spot sa cobblestone streets. Sa di kalayuan, umaalingaw-ngaw ang tugtog ng drums at ang boses ng host para sa cultural street performance. Napangiti si Bambi. Masaya din pala kung ang kasama lang ay ang sarili. Huminga siya ng malalim at nagsimulang humakbang patungo sa Kali Crisologo. Ngunit wala pa siyang 10 hakbang. Hindi man lang ako hinintay. Napahinto si Bambi. Boses pa lang, alam niya na kung sino. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Lance. Simple ang suot. Plain shirt at maong. Shades na nakasabit sa kwelyo at ang DSLR camera na tila extension na ng kanyang pagkatao. Mukhang handa na ito para sa gala. Nang ningkit ang mga mata ni Bambi. "Excuse me?" Lumapit si Lance, nakangisi ng bahagya. "Ang aga mo tumakas." "Tumakas agad?" Sagot ni Bambi habang mariing hinawakan ng sling bag. "Ang alam ko, temporary roommates lang tayo. May usapan ba tayong sabay aalis?" Natawa ng mahina si Lance. "Wala naman." "Good," sagot ni Bambi. "At saka, solo travel po ito. Wala akong naaalalang may joiners sa itinerary ko." Tinitigan siya ni Lance. Haray ko naman. Clarification niyon, hindi pananakit. Pagtatama ni Bambi. Ay nako, nang-aaway niya naman si boss. Paborito mo yata akong awayin eh. Lalo nang nainis si Bambi. "Hindi kita inaaway no. Sinabihan na din kita na huwag mo kung tawaging boss. Paulit-ulit na lang." "Sorry boss," ani ni Lance. Napahawak si Bambi sa no. "Ang kulit mo talaga, hay nako." "Ako?" Inosenteng tanong ni Lance. "Hindi kaya? Akala ko ba okay na tayo? If my memory serves me well, okay na tayo before we slept eh." Napahirap si Bambi. "We are okay, but we are not field trip partners." "Fair point," sagot ni Lance. Akmang tatalikod na si Bambi para maglakad palayo nang biglang naging excited ang maraming tao sa kabilang kanto at nagsilapitan sa pwesto nila. Dumating ang cultural parade. Sa isang iglap, ang mga turistang nakakalat ay nagsiksikan, nag-aagawan sa view. Napahinto si Bambi. Bago pa siya tuluyang maipit sa dagsa ng tao, may biglang humawak sa kanyang kamay. Mabilis, maingat at desidido ang paghila. Napaatras si Bambi, diretso sa isang bakanting sulok sa gilid ng kalsada. Muntika na siyang naipit. Napalingon si Bambi. Doon niya lang napansin na si Lance ang may hawak sa kanya. Malapit, sapat para maramdaman niya ang init ng palad nito sa kanyang balat na tila nag-iiwan ng marka sa kanyang pulso. Tahimik ang paligid sa pandinig ni Bambi kahit na nagkakagulo ang mga tao sa kalsada. Si Lance naman, chill lang. Nakatingin lang ito sa dumaraang parada na parang walang nangyari. "Timing," sabi nito. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Bambi sa kamay nitong nakakapit pa rin sa kanya. Nang tumingala siya, naningkit ang kanyang mga mata. "Pwede mo na akong bitawan." Napakurap si Lance. Saka lang nito na-realize ang posisyon nila. Ay, nako, binitawan niya ito agad. Wala man lang thank you. Napairap si Bambi habang inaayos ang kanyang damit. Sinusubukang itago ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. "Hindi kita inutusan." Bahagyang natawa si Lance. "Okay, good morning boss." Lalong nairita si Bambi. Nakakainis, nakakaasar,
Akala ni Bambi ay malaya na siyang makakaalis, ngunit bago pa siya makaalis ay muli siyang hinawakan ni Lance. "Tara na," sabi nito. At parang batang desididong makuha ang gusto, sinimulan siyang hilahin nito sa gitna ng mataong daan. "Lance!" protesta ni Bambi, pilit na nagpapabitiw pero tila walang epekto ang lakas niya. "Bitawan mo nga ako, ano ba?" "Huwag kang dramatic." "Dramatic?" Napasinghap siya, halos mapatid na ang hininga. "Kinakaladkad mo ako sa harap ng mga turista." "Hindi kita kinakaladkad." "Eh ano ito? Abduction?" "Efficient travel," sagot ni Lance nang walang lingon-lingon. Napairap si Bambi. Sa dami ng tao, wala na siyang choice kundi sumabay. Ngunit sa kabila ng siksikan, tila walang kahirap-hirap para kay Lance ang pagdaan. Matangkad ito at malawak ang balikat. Habang hawak siya nito, parang kusa ring humahati ang crowd para bigyan sila ng daan. Hinihingal na si Bambi sa bilis nilang maglakad. "Lance, seryoso. Alam kong hindi ka pa kumakain." Wika nito, hindi inalis ang tingin sa dinadaanan. Napasinghap si Bambi. "Ano naman ngayon? Nagugutom na rin ako." "Hindi yan ang tanong ko," iritang sagot ni Bambi. "I know kung saan masarap dito." Sagot lang ni Lance. "Hindi ako sasama sa'yo, okay?" Bahagyang natawa si Lance. "Before we start everything today, we need a good breakfast." "We?" ulit ni Bambi sabay irap. "Walang we. There is. Now." "Ang kapal mo. Aware ako." "Kaya nga solo travel ito, Lance. Gusto kong mapag-isa." "Kaya nga breakfast muna tayo." Naningkit ang mata ni Bambi, saka lang huminto si Lance at tumingin sa kanya. May pilyong ngiti na tila alam ang lahat ng iniisip ni Bambi. "Kaya siguro mainit ang ulo mo, boss. Hindi ka pa kumakain." Napasinghap si Bambi, halos sumabog na sa inis. "Sabi ko huwag mo kong tawaging boss." "Okay, I am sorry, boss." "Diyos ko!" Ilang sandali pa ay huminto sila sa tapat ng isang sikat na heritage restaurant. Napatingala si Bambi. Cafe Leona. Amoy na amoy ang bagong lutong vegan longganisa at matapang na kape, sapat para kumulo ang sikmura niya sa gutom. Narinig ito ni Lance. "See? Gutom ka na. Delikado yan." Napabuntong hininga na lang si Bambi. "Bitawan mo nga ako." Ginawa naman iyon ni Lance. "Tara na, pasok na." Ngunit hindi sumunod si Bambi. Nang nasa pintuan na si Lance ay lumingon ulit ito. "Boss, di ba hindi mo gusto na hinihila?" Nakangisi nitong tanong. Sumunod na lang si Bambi habang lihim na nagmumura sa kanyang isipan at sinusubukang kumbinsihin ang sariling hindi siya nagpapakontrol sa lalaking iyon. Halos puno na ang Cafe Leona. Ang mahinang tugtog ng acoustics ay humahalo sa ingay ng mga turistang abala sa pagkain na bumabagay sa vibe ng lugar. Heritage walls, mabibigat na kahoy na mesa at malalaking bintanang tanaw ang makulay na umaga sa labas. "Table for two, sir?" tanong ng staff. "Yes," mabilis na sagot ni Lance. Bago pa man makapagreklamo si Bambi, nakaupo na sila. Wala na ring magagawa ito. Nandun na sila eh. Ilang minuto lang ay dumating na ang in-order ni Lance. Vegan longganisa, sinanglaw, mainit na garlic rice, itlog, tosino at matapang na kape na umaangalingasaw pa ang usok. Pagkababa ng pagkain, biglang nanahimik si Bambi. Amoy pa lang parang may sariling isip ang kanyang sikmura. Isang mahinang tunog ulit ang kumawala sa kanya. Napatingin si Lance kay Bambi. Bumalik ang hirap ni Bambi. Ano ngayon?" "Wala pa akong sinasabi," natatawang sagot ni Lance. "Kita ko sa mukha mo." Ngumiti ng pilyo si Lance. "Nakakatakot ka talaga, boss." Napairap si Bambi at agad na kumuha ng longganisa. At saka patuloy niya habang sumusubo ng malaki. "Hindi ibig sabihin na kumakain ako rito ay nanalo ka. Okay? Hindi pa rin tayo magkasama sa travel na ito. Okay?" Naningkit ang mga mata ni Bambi. "Bakit okay lang?" Tahimik na humigop ng kape si Lance bago tumingin ng diretso sa kanya. "Kasi busy ka." Napakunot noo si Bambi. "Ha?" Bahagyang ngumuso si Lance sa direksyon ng plato nito. Napatingin si Bambi sa sariling pinggan. Natigilan siya. Kalahati na ng garlic rice ang nawawala. Mabilis siyang napakurap.
Hindi niya napansin na ganun na siya kabilis kumain. Agad siyang tumingin kay Lance na kasalukuyang pinipigilan ang tawa habang nakatingin sa kanya. Namula na ang mukha at tenga ni Bambi. "Huwag mo kong tingnan ng ganyan." "Ha? Wala naman akong ginagawa ah." Sumubo ulit si Bambi. "Kain ka rin kaya?" "Kumakain ako." "Hindi sapat. Tingnan mo oh. Hindi nga nababawasan masyado yung pagkain mo." "Wow, concerned ka pala." Pabirong sabi ni Lance. Halos mabulunan na si Bambi. "Excuse me?" "Sige, kumain ka na. Baka mawalan ka pa ng gana dahil sa akin." Hindi na lang umimik si Bambi at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin ni Bambi ang kakaibang tingin ni Lance sa mesa. Pabalik-balik ang tingin nito sa plato ni Bambi at sa kanya. "Ano na naman?" Mataray na tanong ni Bambi. Tahimik lang si Lance. Pagkatapos ay tinuro nito ang plato ni Bambi. "Doon ba napunta ang longganisa ko?" Natigilan si Bambi. Nanlaki ang mga mata niya. Tiningnan niya ang sariling plato. Isang piraso ng longganisa ang nakapatong doon na hindi niya naman maalalang kinuha. Naubos na kasi yung longganisa niya kanina pa. Sa isip-isip niya, "Wait, kailan? Paano?" "Hoy, hindi ko kinuha yan." Depensa niya kahit alam niyang siya lang ang tao sa harap ni Lance. Doon na tuluyang bumigay si Lance. Tumawa ito ng malakas at natural. Hindi yung pilyong tawa galing sa kanya noon. Samantalang si Bambi halos gusto nang magpalamon sa lupa dahil sa hiya. "Nakakahiya ka talaga, Bambi. Baka sabihin niyang patay gutom ka," sita niya sa sarili. Pero habang nakikita niyang tumatawa ang lalaki, hindi niya mapigilang mapaisip. Ang ganda naman pala ng tawa nito. Makaraan ang 30 minuto ay natapos din silang kumain. Paglabas nila ng Cafe Leona, masiglang masigla pa rin ang umaga ng vegan, ngunit hindi na ganoon kasikip ang paligid. Sa magkabilang gilid ng kali ay mga lumang bahay na may kupas, ngunit may eleganteng bintanang kahoy, habang ang mga tindahan ay abala na sa paglalabas ng mga lokal na souvenirs. Mabagal na naglakad si Bambi. Hindi na rin niya namalayang hindi na pala niya sinusubukang iwanan si Lance. Sa di kalayuan, naririnig ang tunog ng mga kalesa at ang mahinang kampana mula sa simbahan, humahalo sa usapan ng mga turista. Maganda ang vegan, hindi yung ganda na pilit. Napatingala si Bambi habang naglalakad patungo sa Kali Crisologo, at sa unang pagkakataon ngayong araw, wala silang pinagtatalunan. Tahimik lang, hindi awkward, hindi rin masyadong komportable, basta tahimik. Maya-maya ay huminto si Lance. Napalingon si Bambi, nagtataka. Ngunit wala itong sinabi. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang DSLR camera na nakasabit sa leeg. Habang nakatingin ito sa viewfinder, tila pumasok ito sa sarili niyang mundo. Nakatuon, maingat. Wala na ang makulit at mapang-asar na Lance na nanghila sa kanya kanina. Pinagmamasdan ni Bambi ang bawat anggulo na tinitingnan ni Lance, ang paraan ng pag-adjust nito ng focus patungo sa isang lumang bahay na tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi napansin ni Bambi na nakalapit na pala siya ng bahagya. Abala rin siya sa panonood sa paligid, isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga miniature na kalesa at isang bata na masayang tumatakbo, hawak ang maliit na bandila ng festival. Napangiti si Bambi. Simple pero masarap sa mata. Maya-maya ay natigilan si Bambi. Nakatutok sa kanya ang camera ni Lance. "Ano yon?" tanong niya, medyo gulat. Dahan-dahang ibinaba ni Lance ang camera. "Wala." Naningkit ang mga mata ni Bambi. "Wala, pero nakatutok sa akin." Bahagyang tumingin si Lance sa screen ng camera bago muling tumingin sa kanya. "Humarang ka eh." Napasinghap si Bambi. "Ano?" "Wala akong magagawa," kalmadong sagot nito. "Pumasok ka sa frame." Napairap siya. "Delete mo." Hindi agad sumagot si Lance. Tiningnan muna niya ang kuha ng matagal. Tahimik. Pagkatapos ay bahagyang umiling. "Sayang." Napakunot noo si Bambi. "Anong sayang?" Inabot ni Lance ang camera. Nagdalawang isip pa si Bambi bago sumilip, at doon siya natigilan. Hindi siya ang sentro ng larawan.
Ang kuha ay ang lumang kali ng vegan, ang batong daan, mga bahay at ang makulay na festival colors na tinatamaan ng umagang liwanag. At sa gilid naroon siya, hindi nakatingin sa kamera, hindi nakapose, nakatayo lang habang nakamasid sa paligid. Tahimik, totoo, bahagi lang ng eksena. Napakurap si Bambi, may kakaibang kiliti sa dibdib niya. Ipapadilit mo pa rin? Tanong ni Lance. Dahan-dahang tumingala si Bambi. Hindi niya namalayang sobrang lapit na pala ni Lance sa tabi niya. Agad siyang umiwas ng tingin, sinusubukang itago ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi naman siya pangit, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lance. I'll take that as approval. Assuming, pabulong na sagot ni Bambi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, dumaan ang isang kalesa sa harap nila. Nang muli siyang tumingin kay Lance, nakataas na naman ang kamera nito, hindi sa kanya kundi sa lungsod. Pinanood ni Bambi ang lalaki. Habang abala ito sa pagkuha ng larawan, hindi niya mapigilang mapansin. Iba pala si Lance kapag may hawak na kamera. Mas seryoso, mas malalim, at mas nakakainis dahil unti-unti niyang nagugustuhan ang nakikita niya. Hindi na namalaya ni Bambi kung paano lumipas ang natitirang bahagi ng araw. Hindi na umalis si Lance at pinabayaan na lang ito ni Bambi. Napadpad sila sa mga ancestral houses. Habang abala siya sa pagtingin sa mga antigong gamit, si Lance naman ay tahimik na nakabuntot. Paminsan-minsang nawawala upang kumuha ng litrato, saka muling sumusulpot na parang anino. Sunod nilang pinuntahan ang Bantay Bell Tower. Humahangin doon at mula sa kinatatayuan nila ay tanaw ang malawak na vegan. Habang nakasandal si Bambi sa railings, maririnig sa kanyang tabi ang pamilyar na click ng kamera. Hindi niya napansing na sanay na pala siya sa tunog na iyon. Napadpad din sila sa mga souvenir shops. May bag, miniature na kalesa at samut-saring lokal na produkto. Nakatikim din sila ng kung ano-ano, mainit na empanada, okoy at mga meriendang hindi na matandaan ni Bambi ang pangalan, ngunit masarap naman pala. Hindi niya namalayang kusa na siyang lumilingon upang tiyaking nasa likod pa rin niya si Lance, at sa tuwing gagawin niya iyon, naroon lang ito. Minsan may kamera sa mukha, minsan ay nakatingin sa paligid at madalas nakatingin pala sa kanya. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, umakyat sila sa maliit na terrace ng hotel. Doon sila nagtambay hanggang sa madaling araw. Hindi yun grande. Ilang mesa lang, mahinang ilaw at tanaw ang lumang lungsod na buhay pa rin. Sa di kalayuan, humupa na ang ingay ng festival. May hawak na beer si Lance, habang si Bambi naman ay dahan-dahang umiinom ng kanyang inumin. Ayaw muna niyang mag-isip ng sobra. Uminom ng beer si Lance, saka lumingon sa kanya. Pagod? Medyo. Pero sulit? Hinina ni Bambi ang ilaw ng vegan sa ibaba bago tumango. Oo, napangiti si Lance. Maya-maya ay muling nagsalita ito. May tanong ako. Bakit ang sungit mo sa akin? Halos mabilaukan si Bambi sa inumin. Ano? Tinanong lang naman kita. Naningkit ang mga mata ni Bambi. Hindi ako masungit. Napangiti si Lance. Okay, sure. Biglang bumalik sa isip ni Bambi ang nakakahiyang eksena nung huli silang nagkita. Ang event, ang pagkakamali, ang sarili niyang halos gusto ng lamunin ng lupa sa kahihiyan. Bahagya siyang napahigpit ng hawak sa baso at umiwas ng tingin. Wala lang, pabulong niyang sagot. Wala lang. Oo nga. Hindi na nagpumilit si Lance. Uminom na lang ito ng beer. Ikinatuwa naman iyon ni Bambi. Makalipas ang ilang sandali, siya naman ang naglakas loob. May tanong ako. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? Hindi agad sumagot si Lance. Uminom muna ito bago sumandal sa upuan. Wala lang. Naningkit ang mga mata ni Bambi. Napaka-helpful mong tao. Okay ka naman kasama, bahagyang umiti si Lance. Kahit maldita, napairap si Bambi. Salamat ah. Totoo naman at nakakatuwa ka. Biglang uminit ang pisngi ni Bambi. Nakakatuwa, mabilis siyang uminom muli.
Ang alak ay nagbigay ng gaan sa kanyang katawan at dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong ng mas malalim. Hindi ka ba naiilang? Napalingon si Lance. Naiilang saan? Nagkunwari siyang abala sa baso. Sa akin. Tahimik sandali si Lance pagkatapos ay umiling. Bakit ako maiilang? Ewan. Wala naman akong nakikitang problema. Kalmado si Lance. As long as wala kang tinatapakang tao, anong dapat kong problemahin? Simple lang ang pagkakasabi, pero sa pandinig ni Bambi parang may biglang bumigat sa hangin. May girlfriend ka ba? Bahagyang tumingin si Lance sa kanya. Meron. Natigilan si Bambi. Parang biglang bumigat ang hawak niyang baso. Nandito? Umiling si Lance. Nasa US. Long distance pala. Yes. Kalmado lang ang boses ni Lance habang umiinom muli. Parang simpleng impormasyon lang. Pero sa pandinig ni Bambi, parang may kung anong marahang lumubog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi masakit, hindi rin malinaw, ngunit sapat upang mapatahimik siya. Napatingin siya sa lalaki. Tahimik, relax at walang idea sa kung anong unti-unting nangyayari sa isip ng taong katabi niya. Doon, may mahinang boses na nagpapaalala kay Bambi. Delikado ito. Bakit ka kasi nagtanong ng ganon? Mahirap maging marupok. Ano ba to? Unti-unti ring humupa ang usapan. Humahalo ang malamig na hangin na madaling araw sa mahinang tama ng alak sa katawan ni Bambi. Tahimik siyang nakatingin sa mga ilaw ng vegan. Sapat na siguro ang ininom niya. Dahan-dahan niyang ibinaba iyon sa mesa. Matulog na tayo. Napalingon si Lance at tumango lamang. Okay. Tahimik silang bumaba at bumalik sa kanilang silid. Pagkapasok ay wala ring naging mahabang usapan. Pareho na rin silang pagod. Habang inaayos ni Bambi ang kanyang higaan, narinig niya ang pagbagsak ni Lance sa kabilang kama. Good morning, boss. Napalingon si Bambi at sa halip na mainis, napairap lang siya. Technically, bahagyang natawa si Lance. Sige na, matulog ka na. Ikaw din. Maya-maya ay pinatay ng ilaw. Hindi na malaya ni Bambi kung kailan siya tuluyang nakatulog. Tanghali na nang magising si Bambi. Baliwanag ang silid. Tumatama na sa kurtina ang matinding sikat ng araw. Late na at sa kabilang kama, wala si Lance. Kasunod nun ay bumukas ang pinto. Pumasok ito, suot ang pamilyar na DSLR sa leeg. May dala ng kape. Good afternoon, boss. Hindi na kita dinala ng kape. Di ka pa naliligo At tanghali na din. Napakurap si Bambi. Napansin niya, hindi na siya naiinis. Wala yung automatic na reklamo o sermon tungkol sa tawag na boss. Nasasanay na pala siya. Okay lang, mamaya na lang din ako magkakape. Maligo ka muna, tapos magla-lunch na tayo diretso, dagdag ni Lance. At saka mukha ka pang may unfinished business sa unan. Nalingkit ang mga mata ni Bambi ngunit hindi na nakipagtalo. Paglabas niya pagkatapos maligo, naabutan niyang abala si Lance sa pag-check ng camera. Tahimik lang din siyang nagbihis. Nang matapos magbihis ay napatingin si Bambi kay Lance at napatingin naman ito sa kanya. Tara, tanong ni Lance. Tumango si Bambi. Kumain sila sa cafe ng hotel. Paglabas nila ay lumayo sila sa mataong bahagi. Hindi sila nag-uusap na masyado ngunit tila pareho sila ng gustong puntahan. Maya-maya huminto si Lance upang kunan ang isang pader na tinabunan ng baging. Pinanood siya ni Bambi ng mas matagal kaysa dapat. Bahagyang lumapit si Lance habang ina-adjust ang focus. Move ka konti. Ako? Humarang ka na naman. Baka mainis ka na naman sa akin, nakangiting sabi ni Lance. Napasinghap si Bambi. Okay, fine. Joke lang, boss. Sige, stop na ako. Nako, aawayin mo na naman ako. Hindi na lang umimik si Bambi. Nagpatuloy sila hanggang sa mapadpad sa isang eskinita na hindi pantay ang bato. Abala si Bambi sa pagtingin sa paligid nang biglang, aray! Mabilis na napalingon si Lance. Bakit? Na-out of balance ako, sagot nito. Nang subukan niyang humakbang, sumakit ulit. Napasinghap siya. Sprain? Tanong ni Lance. Hindi, sinubukan niya ulit pero napangiwi siya sa sakit.
Huminga ng malalim si Lance. Boss, tumigil ka. Okay nga lang ako. Hindi ka okay. Tahimik na yumuko si Lance bago pa maproseso ni Bambi ang nangyayari. Nakatalikod na ito sa kanya. Sumakay ka. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Boss, kalmadong sabi ni Lance. Sakay ka na. Nakakangawit kaya. Hindi kita sasakyan. Huwag na kasi makulit, boss. Lance, bulyaw ni Bambi. Nahihirapan ka na maglakad. Sige ka, kung mapupwersa yan, lalong sasakit yan. Hindi mo na ma-enjoy ang remaining days ng vacation mo. Sagot naman ni Lance. Nakakahiya kaya? Sandaling natahimik si Lance bago bahagyang umiti. Ha, mahiya ka pala. Hey, excuse me. Bago pa siya makareklamo, lumapit si Lance at sa isang iklap, napakapit na lang si Bambi sa balikat nito nang maiangat siya. Lance! Huwag ka masyadong maingay. Ibaba mo ako, paulit-ulit na sabi ni Bambi at ngayon ay nagiging malikot na sa likod ni Lance. Huwag kang ang malikot. At bakit? Kung ayaw mo malikot ako, ibababa mo na ako. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Lance at hindi na pinansin si Bambi na parang batang nagtatantrums. Maya-maya ay natigilan si Bambi. Ramdam niya ang bahagyang bigat ng hininga ni Lance. Nabibigatan ka? Tahimik ka lang. Lance! Kaya kitang buhatin. Kahit anong bigat mo, kayang-kaya ko. Mahigpit pa rin ang hawak ni Lance. Habang binabagtas nila ang tahimik na daan, tila nakokonsensya si Bambi. Napakapit siya. Doon niya napansin ang init ng balikat ni Lance, ang amoy ng araw at hangin sa damit nito at ang nakakainis na bilis na tibok ng sarili niyang puso. Nakakahiya, nakakainis at higit sa lahat, hindi niya napigilang mapagtanto na parang hindi naman pala masamang may kasamang estranghero kahit ang orihinal na plano niya ay solo travel lang. Maya-maya ay napansin ni Bambi na tila biglang nag-iba ang paligid. Kanina lamang ay mainit, tahimik at maliwanag. Ngunit ngayon parang may dahan-dahang humihila ng liwanag palabas ng langit. Sa pagitan ng mga lumang bubong at kable, unti-unting kumakapal ang madidilim na ulap. Patuloy pa ring naglalakad si Lance habang nakasakay si Bambi sa kanyang likod. Ngunit ilang segundo lamang, isang malamig na patak ang bumagsak sa kanyang braso. Isa pa at isa pa. Lance, hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang bumuhos ang ulan. Tipikal na panahon sa Pilipinas na walang pakialam kung gaano kainit kanina. Nagmamadaling tumakbo si Lance habang karga pa rin si Bambi patungo sa isang lumang waiting shed sa gilid ng eskinita. Pagdating sa silong, maingat niyang ibinaba si Bambi. Napahawak si Bambi sa balikat ni Lance upang hindi mawala ng balanse. Sandali silang natahimik. Bahagyang basa ang manggas ni Lance at magulo ang kanyang buhok. Si Bambi naman ay abala sa pagtingin sa kanyang paa. Hindi na gaanong kasakit pero nanatiling abala ang kanyang isip. Nakaupo na si Bambi sa kahoy na upuan habang si Lance ay sumandal sa poste ng shed. Tila hulumiit ang mundo ng dalawa. May tanong ako. Pasag ni Lance sa katahimikan. Napatingin si Bambi. Ano naman yun? Tumitig si Lance sa ulan. Tinanong mo ako kahapon, di ba? Aba, scoreboard? Ani ni Bambi na bahagyang napairap. Fair lang, sagot naman ni Lance. Huminga ng malalim si Bambi. Okay, go. How is your love life? Tanong ni Lance. Napataas lalo ng kilay si Bambi. Alam niyang tinanong niya si Lance kung may girlfriend na ito pero hindi niya akalain na magtatanong din ito sa kanya. Akala nga niya hindi na ito magtatanong base sa ugali nito. Napansin naman ni Lance ang pagtaas ng kilay ni Bambi at tila nag-iisip talaga sa tanong niya kaya nagsalita na lang siya ulit. Curious lang ako para may mapag-usapan while waiting na tumila ang ulan, sabi ni Lance. Marites, irap naman ni Bambi. Sagot na lang kasi, nakangiting sabi ni Lance. Ano to, required reporting? Napailing-iling si Lance. Mukhang confidential ha. Tumingin si Bambi sa malakas na ulan at pagkatapos ay bahagyang napailing. Wala. Wala? Tanong ni Lance. Never. Bahagyang natahimik si Lance, maya-maya ay nagsalita ito. Talaga ba? Anong klaseng tanong yan? Tanong ni Bambi. Wala lang. Nagulat lang ako.
Akala ko meron. Imposible bang wala akong love life? Hindi naman imposible. E di ano? Iritang tanong ni Bambi. Tahimik si Lance sandali bago lumingon ng diretso sa kanya. Hay nako, nagmaldita ka na naman. Ikaw kasi. Naningkit ang mga mata ni Bambi. Anong ibig sabihin ng ikaw kasi? Strong personality, simpleng sagot ni Lance. Wow ha, ani ni Bambi na may halong sarkasmo. Honest lang ako. Napailing si Bambi. Siguro maraming natatakot sa akin. Baka kaya ganun, pag-amin niya. Fair, tugon ni Lance. Kumuha ng maliit na bato si Bambi at itinapon ito kay Lance. Hindi naman ito natamaan. Hoy, sita ni Bambi. Napatawa na lang si Lance at hindi nagsalita. Honestly, wala namang siseryoso sa katulad ko eh. Bahagyang umiti siya. May halong biro pero ramdamang bigat. I am gay. Kahit marami na akong nakikitang gay relationship, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung pangamba na yan. Biglang tumahimik sa pagitan nilang dalawa. Tanging kulog at tunog ng ulan lang ang maririnig. Hindi agad kasi nagsalita si Lance. Magsasalita na sana ulit si Bambi dahil wala namang tugon si Lance kundi tumitig sa kanya, ngunit may sasakyang huminto malapit sa kanila. Pareho silang napalingon. Bahagyang nasilaw si Bambi sa headlights na tumama sa basang kalsada. Bumukas ang pinto. Isang babae ang mabilis na bumaba at tumakbo sa gitna ng ulan. Mahaba ang buhok nito, basa na agad at halatang may natural na confidence sa bawat kilos. Huminto ito. Tama ako, mabilis itong lumapit. Ikaw talaga ang nakita ko. Bahagyang napakurap si Lance. Bago pa man siya makapagsalita, bigla na lamang pumulupot ang mga braso ng babae sa leeg nito. Mahigpit, mabilis, parang natural na bagay lang, parang sanay. Nanigas si Bambi. Sandaling nabasa ng ulan ang dulo ng sapatos niya habang nakatitig sa eksena. Napansin niyang bahagyang yumuko si Lance upang hindi mahila ng yakap, ngunit hindi rin nito inalis ang babae. Sa kung anong dahilan, parang biglang naging mas malamig ang hangin sa pinagsilungan nila. Mas maingay na tunog ng ulan. Normal lang naman na may kakilala si Lance na magagandang babae at walang mali doon. Pero habang nakatingin siya sa eksena, may kung anong hindi may paliwanag na pakiramdam ang tahimik na sumisingit sa kanya. Isang matulis na kirot na hindi niya alam kung bakit at lalong nakakainis, hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maramdaman iyon. Napaiwas na lang ng tingin si Bambi sa dalawa. Tumitig sa malayo habang ang ulan ay tila wala ng balak tumigil.